kakalagay lang natin ng coolant. Yan, lagay tayo daw, kakandar lang din. Meron tayong ginawa rito. Ito galing dito nababa, pupuntang pump, galing sa pump pupuntang makina, aakyat dito. Ngayon ito ang thermostat, hindi pa ito bukas, so hindi pa ngayon diretso papunta doon sa dito sa receiving part ng ito. So mangyayari, magkakaroon siya ng back pressure galing dito sa pump. So ang ginawa, mayroong bypass na linyada pabalik ngayon dito, so para makaikot siya, para ma-relieve yung pressure niya. Ikot ano niya paakyat dito. Ngayon ito sarado pa kasi hindi pa mainit. Dito yung thermostat, ito yung temperature sensor niya. So instead na pumunta doon, iikot-ikot muna siya rito, dito pababa hanggang uminit. Kaya itong linyada na to, itong coolant na to ngayon, mas mauuna tong uminit kaysa sa doon sa kabila. Ito, so ayan, bumaba na konti. Ayan, so ito malamig to. Ngayon ito mas uuna to sa init kasi nagsi-circulate lang yung coolant dito paulit-ulit, balik-balik hanggang iinit tong linyang ito. Ayan, pagka uminit na to, saka naabot na ng thermostat yung tamang temperature para magbukas siya, siyempre mas mataas yung ano ng coolant, yung boiling point. Bago kumulo, magbubukas na to. Tapos pagbukas nito, ayan, iinit na ngayon tong kabila. So ito hindi pa mainit, dito nagsisimula ng uminit, dito malamig talaga. So ayan, so, mamaya pagka puminit na to, saka na tayo magkakarga rito. Kahit bumaba siya, ayan, bababa yan kasi tatanggal-tanggal yung mga hangin dito sa linya, bubula tapos bababa. Pagka yung uminit na to itong kabila, meaning in full circulation na yung coolant mo. So pagka full circulation na yung coolant mo, nakakadaan na siya dito kasi nagbukas na to. Ayan, magre-refill na tayo ngayon kasi marami ng vacanting space dito. So pinakamainam, pagka nag-refill kayo ng coolant ng motor, naka-side stand siya, para itong point na to, itong bunganga ng ng radiator, ito yung pinakamataas na part. So yung bula palaging pupunta yun sa pinakamataas na part kasi kung kunyari may elevated na part kesa sa rito, may tendency na doon titigil yung bula, hindi sasabay sa circulation niya. Ayan, bumaba na, pero makikita mo yung ulat nandito lang yan. Ayan, so ongoing pa rin yung circulation nito. Ito mainit na rin to, mainit na to. Pagka itong hose na to uminit na, ibig sabihin itong kabila iinit na rin. So dyan na tayo magre-refill, diba? Pero ito ngayon pwede na natin lagyan to. Lalagay na tayo konti para ma-monitor natin, pero pwede rin later na tayo maglagay. Kasi ang kasi pagka yan bumubulok-bulok ng konti yan, may tendency na umapaw. Pero ayos lang kung maglagay din tayo ng mga, wala naman problema. Pero pagka siguruhin muna natin na bago natin iwan, bago natin sabihin kompleto na yung paglalagay, naka-bleed na yung hangin, ayan aapaw siya. Yun yung problema pagka nilagyan natin na hindi pa naka-circulate.
So hihintayin muna natin na itong side na to iinit bago tayo maglagay ng todo. So yun na yung pagpa-final natin, yung paglalagay dito pagpa mainit na to. So eto na, nagbukas na yung thermostat nya. Ito mainit na. Ngayon pagka kinapa mo to, yan, biglang mas mainit na to kasi nakatagos na yung coolant galing makina papunta rito, tatawid sa pins, tapos andito na. So pagka kinapa mo to, mas malamig tong konti kaysa sa dito sa kabila, mas mainit talaga to. So ito kaya mong hawakan, ito sa kabila hindi mo na kaya hawakan, mainit na yan. So yun lang, pagka ibig sabihin yan naka-circulate na yung coolant mo, magre-refill ka na rito. Ayan, in full circulation na yung coolant mo. Bakit malaki yung lagayan ko. Ayun, so marami na siyang kulang kasi naka-circulate na. Tapos hayaan muna natin siya ng mga 3 minutes. Huwag natin hintayin umandar tong fan, kasi pagka hinintay natin umandar tong fan, ibig sabihin yan, the next nyan is kukulo na itong coolant, magkakaroon na naman ng hangin yung linya. So ngayon na mas mainit na to kaysa sa rito, yung full circulation na yung coolant mo, konting konti na lang yung lalagay natin dito. So yung mga air pockets dyan, kunyari tutumba natin siyang ganon. Ayan. So ngayon mas siya na yung pinakamataas na, siya na yung nasa pinakamataas na posisyon relative sa ibang posisyon ng cooling system mo. Ito. So kung may dadaan na bula rito, aakyat yan. So mga 3 minutes lang. Tapos yun na, huwag na natin hintayin umandar pa yung fan, kasi madalas sa nila pagka umandar yung fan, yan na yung operating temperature ng motor. Pwede naman, yun naman. Pero pagka umandar yung fan, papatayin mo na talaga yung motor kasi ito mainit na ito eh. Yan. So, sabay dagdag. So ito, ibig sabihin na ito, puno na yung ano, yung system. Wala ka ng air pockets niyan kung wala na siyang, hindi nabubula pagka ni-rev mo. Pagka ni-rev mo siya tapos ininto mo bigla, talagang aangat yan kasi napuputol yung momentum ng coolant, biglang hihinto rito banda. Side stand to, nakatagilid to sa kaliwa. Kasi mamaya pagkalagay natin ng takip, lahat ng bula niyan pupunta na yan doon sa iba, expansion tank dito. Pagkapunta niya sa expansion tank, pagka lumamig naman siya, ihigupin niya pabalik yung coolant na naging kulang dito. Kasi pagka nag-expand tong coolant dito sa loob, pupunta sa expansion tank yan. Pagka lumamig siya, hihigupin niya pabalik dito rin dadaan. So paglabas ng coolant dito, tutulak niya to, pero pagka bumalik siya, dito naman siya sa gitna dadaan pagka lumamig na. Ayan.